Platonic ha, walang mali siya. Okay? Bakit kayo? Parang ang tanong nga doon, bakit ka mag-live? Magandang araw mga kausapang L. Welcome po to another episode ng Usapang L. Life, Love, and the Law. At ngayon po ay meron na naman tayong bagong interesting episode. At ako ulit ang inyong abogado, si Attorney Al Jumrani. At syempre kasama pa rin natin ang nag-iisa. Hindi pwedeng mawala sa show na to, si Judge G. Oyenko Nolasco. Hello. Siyempre, hindi ikaw pwede mawala. Tayong dalawa. Pagka nawala isa sa atin, hindi na kompleto. Pwede naman, monologue. So, hello ulit sa Attorney Al. And of course, hello po sa ating mga kausapang L. Ako po muli si former Judge Jing Oyenko Nolasco. At gaya na nasabi ni Attorney Al, meron po tayong interesting topic na i-discuss natin. Yeah. Kasi mainit-init pa yung desisyon na yon. Tungkol ito sa property relations ng same-sex relationships or same-sex couples, no? So, yun ang ating pag-uusapan ngayon, Attorney Al. Tama kayo dyan, Judge, no? Dahil mga mga kausapang L. Okay? Dahil alam naman po natin na nawala po tayo same-sex marriage. Ayon sa batas kasi, particularly Article 1 of the Family Code, ang marriage po ay between a man and a woman. Yes. Pero meron tayong mga same-sex relationships. Correct. Ngayon, ang tanong, ano ba ang status ng kanilang mga properties, no? Kung sila ay bumili ng mga properties. So, siguro ito yung pagkakataon na dapat nating i-clarify or i-correct yung ating siguro notion na sila ay parang roommates lang. Oo. Dahil marami ang nag-aakala na yun na nga na magkasama lang kayo, ganyan, sa buhay or what, ganyan. At yun ang akala ng marami, yun lang ang status nila sa batas. Oo. Pero may bago po tayong landmark decision. Sobrang landmark as in naging headlines. Oo. Naging headline talaga siya sa news, national news outfits, meron din syempre sa social media, pinag-usapan ito. At ito ay mula sa Supreme Court. Kaya pag sinabi mula sa Supreme Court, batas yan. It's part of the law of the land. Correct. Ang kaso po na ito ay Joseph versus Ursua. Oh, yeah. Joseph with an F. Yes, with an F. Ayun. Tama ka doon, Attorney Al. Ito ang isang desisyon na nagbigay ng liwanag sa mga relasyon na walang marriage certificate. At yun na nga, gaya na nabanggit mo, between same-sex couples or same-sex, patungkol sa same-sex relationships. No? So, pag-uusapan natin kung paano mapoprotektahan ang mga pinaghirapan ninyo kahit wala ang titulo sa pangalan ninyo kasi yun yung context natin. Correct. So, Judge, simulan natin sa basics. Kasi sa kaso ito, nabanggit yung isang article sa Family Code. Yeah. Ito yung Article 148 ng Family Code. Ano nga ba ang Article 148 ng Family Code? At paano ito nagiging applicable sa same-sex unions or same-sex couples? Ayun. So, actually, itong Article 148, ito yung tinatawag na limited co-ownership. Tama ba, Attorney Al? Natanong mo ko. Oo, tama ba? Yes. Tama. Ang prinsipyo dito, yung no contribution, no share. Ulitin natin na no contribution, no share. Walang ambag, walang hati. Walang ambag, correct. Walang parte. Correct, yan. Hindi automatic na hati kayo ng 50-50 gaya sa mag-asawa, no? Kailangan mong patunayan kung magkano talaga yun na-contribute mo. So, kailangan may proof ka na kung magkano yun na-contribute mo. At nagiging tricky ito kasi una-una hindi naman tayo nagtatabi ng mga resibo. Correct. Diba? Lalo na kasi kung kayo, couple, couple kayo, wala naman. Siguro nung nagde-date pa kayo, nag-aambagan kayo sa pagkain. Ito yung tanong natin. Halimbawa, ako ang nagbabayad ng monthly amortization ng bahay. Pero, dahil mas convenient, yung partner ko ang nakapangalan sa title. Correct. Talo ba ako? Kasi Ayun. nakapangalan sa title yung partner ko. Hindi ka kasama. Hindi ako kasama. Yun. So, dito pumapasok at naging relevant itong desisyon ng Supreme Court. Ito nga sa Joseph versus Ursua case na GR number 267469. Promulgated po ito last year pa, February 5, 2025. Although, pumutok lang to sa balita nung na-upload siya sa Supreme Court website noong February 10, 2026. After 1 year, no? Bakit kaya? Siguro pag-iisipan nila na ilalabas ba natin ito o hindi. Sabihin natin, syempre ilalabas talaga
talaga yan. Oo. Pero alam mo, ita-timing nila. Oo. Pero kasi, napansin ko, siguro nagkaroon ng backlog doon sa pag-upload Publication, nila. Doon sa, baka ang dami na decisions. Yeah. Kaya medyo na-delay ng konti. Kasi ang dami kong nakita, nakaka-upload lang, pero last year pa. Correct. So, parang siguro yun yung nagkaroon sila ng doon, parang konting difficulty dahil sa dami. Yeah. Pero balik tayo dito sa Joseph versus Ursula case. Tungkol nga ba saan ang kasong ito, Attorney Al? Thank you very much, Judge. No? Ang dalawang partido dito sa case na Ang ito, main characters. ang main characters, ay sina Jennifer at Evelyn. Ayan. Mag-partner sila mula noong 2005. Ayan. Ngayon, bumili sila ng bahay at lupa sa Quezon City noong 2006. Okay? Pero nakapangalan lang kay Evelyn yung bahay at lupa. Nung maghiwalay sila, kasi wala nga namang forever, naghabol itong si Jennifer sa korte para sa hati niya or parte niya doon sa property. Dahil nag-contribute umano siya sa pagbili at renovation. Correct. So ano ngayon ang ruling ng korte dito, Judge Jing? Ayun, Attorney Al at mga kausapang L. Yung Regional Trial Court po, kung saan final yung case, dismissed po itong case na final ni Jennifer kasi nga hinahabol niya, dapat yung share niya doon. Ang ruling ng RTC, kasi hindi raw sa kanya nakapangalan yung yung property, hindi siya co-owner hindi man lang naka-endorse sa kanilang dalawa. So sabi ng RTC, wala siyang ownership rights. So syempre, hindi naman pumayag si Jennifer ng ganun-ganun na lang, na gano'n siya, inapilan niya sa Court of Appeals. Ano naman nangyari doon, Attorney Al? Tama ka dyan, Judge. Makilala rin akong Jennifer, no, tagang Palaban. Okay, so Palaban din itong Jennifer na ito. Okay, so Judge, on appeal, the Court of Appeals affirmed the RTC. Pinanigan ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC, emphasizing that ownership follows the title holder unless there's clear proof of co-ownership. So the CA found Jennifer's evidence insufficient. Kulang daw, hindi daw sapat yung sasabihin mo na ako naman ang nagbayad ng amortization or meron naman akong ambag doon sa renovation. Kasi nga, parehas katulad ng Regional Trial Court, ang best evidence is the title. Kaya si Jennifer, ayun, dahil palaban siya, inakit niya ngayon sa Supreme Court yung kaso. Hindi talaga siya nagpatalo. Hindi talaga siya nagpatalo talaga. So, ano naman ngayon, Judge Jing, ang naging ruling ng Korte Suprema? Ayun. Ito ang niyan, Attorney Al. Kasi usually ang Supreme Court, lalo na pagka yung CA at saka RTC, consistent, diba? Kadalasan yan, i-affirm ng Supreme Court na lang yan. Pero buti na lang dito sa kasong ito, talagang the Supreme Court decided on the merits. Hindi ko, of course, tama ng kaso, decided on the merits. Pero ito kasi, kumbaga, took time. Tsaka, hinimay-himay talaga. Kaya very just ang decision dito ng Supreme Court na ni-reverse ng Supreme Court itong RTC at Court of Appeals. Tapos sabi nga ng Supreme Court under Article 148, hindi porke nasa title isa lang, yun na, siya na, matik na, siya lang ang may-ari. Kasi nga dito, ang tinitignan, ang dapat tignan, yung proof of contribution. No? Tapos dito kasi, sabi ng Supreme Court dun sa discussion dito, si Jennifer naman daw was able to present receipts and acknowledgements na nagpapakita na meron siyang ambag, no, doon sa pagbili nung property bahay na to. Lupa, correct. So kahit nakapangalan lang ito kay Evelyn, napakita niya na may ambag naman siya. So dapat lang na meron din siya, kumbaga i-recognize ng korte na meron siyang part. May share siya. Sabi mo nga kanina, walang ambag, walang parte. O dito, may ambag, may parte. Kaya yun, sabi ng Supreme Court, dapat ma-partition yung property sa kanilang dalawa. Ayun. Okay, dagdag ko lang, itong Article 148, actually meron to siyang companion na article, which is Article 147. Correct. So, yung Article 147, doon naman, I think nabanggit nyo na rin kayo na judge, kahit industry, pwede siyang i-consider as contribution. Tapos, idadagdag ko lang din, ano yung pagkakaiba nila?
Okay, ang pinagkaiba yan. Thank you very much for that question. Wonderful question. Okay. Hindi, dapat meron ka konti. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Judge G, for that wonderful question. Okay. I would like to thank my family. My family is the reason why I'm here. Okay. Anyway, so yun. 147. Ang 147 po, ang applicable sa magkasama na qualified magpakasal. Pero hindi lang sila nagdesisyon na magpakasal. Yes. So ito yung mga live-in partners, babae at lalaki. Yes. Okay, so qualified dahil babae at lalaki. Correct. Qualified dahil over 18 years old. Yes. At qualified dahil hindi naman kasal sa iba. Yes. Ayan, parehas na single. Okay? Ngayon, doon sa Article 147, ang contribution hindi kailangan monetary at hindi kailangan yung contribution doon sa acquisition. Correct. Pwede ang contribution in other ways para ma-acquire yung property. So halimbawa, tayong dalawa judge, no? Nag-live-in kami platonic, okay? Halimbawa gano'n. Platonic ha, walang mali siya. Okay? Bakit kayo? Parang ang tanong nga doon, bakit ka mag-live? Bakit ka mag-live na platonic? Oy, may ganyang movie. Ano? Remember The Mirror Has Two Faces? Starring Barbara Streisand. Pero yung concept nila, parang alam mo yun, hindi mo napanood yun? Okay. Sila yung parehas na dumating na sila doon sa edad na we're too old to be in a romantic relationship. Tapos nag-companionship sila. Tapos alam mo yun, sige, bahala ka sa buhay mo dyan. Basta parang silang friends lang. Pero syempre, ang plot twist doon, they fell in love. Ayun, so from platonic to a romantic relationship. Pero kung tayo magkasama, tayo platonic from beginning to end. Companionship talaga. Companionship lang talaga. Pero yun nga, pwede mag-exist. Pwede pa rin. Kasi if our setup is like partners, husband and wife, ganon, kung halimbawa, si Judge Jing, malaman sa amin dalawa, mas masipag si Judge Jing. So, siya ang halimbawa... Si Atty. Alpo yung mas masipag, ang dami po racket niya. Hindi. So, halimbawa, mag-ano siya, maghahanap buhay siya, ako may iwan sa bahay. So, ako yung maglilinis ng bahay, ganyan, mag-aalaga ng pusa, kasi malamang hindi naman ako manganganak. So ako may pusa. Hindi ako manganganak. Hindi mo kayo posible kasi na ako magbuntis. Anyway, so yun sa pusa na lang. May isang aso siguro, Doberman, ganyan. Anyway, so Doberman talaga. German Shepherd. German Shepherd na lang. Or Belgian Malinois. Okay. So, ayun. So, ito na. Natawa doon sa okay. So, ako ngayon yung homemaker, okay? Pero siya yung homewrecker, okay? So, homemaker. Anyway, Houseband? Houseband, okay. So, ngayon, yung contribution ko, yung industry ko, considered yun as contribution doon sa acquisition. Kasi una-una, paano siya maghahanap buhay kung wala siyang kakainin, wala siyang maayos na bahay na uuwian, ganyan. So, ganun yun sa Article 147. Kasi walang legal impediment to marry each other. Impediment. Pero ang batas, nire-recognize at ina-acknowledge na may mga unions din na may legal impediment. Correct. Doon naman yung Article 148. Yun yung Article 148. Pero traditionally kasi, ang Article 148, applicable siya doon sa mga may kabit, ganyan. Man and woman din, pero may kabit, ganyan. So ngayon, for the first time in Philippine legal history, sabi ng Supreme Court, i-apply din natin ang Article 148 sa mga same-sex couples or relationships. Kasi may legal impediment to marry. Dahil, yun nga, sa batas natin, ang pwede lang magpakasal, man and woman. Hindi pwedeng same-sex. So, in-apply siya. Kaya maganda yung discussion dito. Correct, diba? ayan. Kaya anong dapat tandaan na Atty. Al pag Article 148? Sa Article 148, ang tatandaan is monetary contribution. Yung actual monetary contribution. At paano ito ipuprove? Resibo. Kailangan. Sa lingwahe nga ngayon, resibo. Ilabas ang resibo. Which is, yun ang naging crucial dito kay Jennifer. Diba? Kaya nga, ang naging ruling ng Supreme Court, kahit ng RTC at Court of Appeals,
pareho sila na ruling, pagdating sa Korte Suprema, sabi, bakit hindi nyo ni-recognize na may resibo naman si Jennifer dito? True. So yun, na-partition tuloy siya. Ayan. Ngayon, sige. Ayan, Attorney Al. So, may mga tanong tayo na, although isa kanina. To drive the point. Yeah. Diba? Pero kanina medyo na-discuss mo na tong first. Kaya lang, anuhan pa rin sige. natin, no? So, pwede bang labor lang ang ambag para maging co-owner doon sa Article 148, 148 tayo. Oo, 148, hindi correct. 147. Yeah, pero hindi tayo pwede sa 148. Hindi. Tayong dalawa. Kasi, Hindi. Sa inyo naman ni Donnie. sa amin pwede, kayo mag-148. Kaya pinag-usapan na namin yan eh. Kaya may resibo kami lagi. Meron kami petty cash voucher. Oo. Lahat ng naka-petty cash voucher lahat. Yeah. Petty cash voucher talaga. Bibili tayo Yossi ha. So, ambagan tayo dito ha. Si Donnie na. O pareho kayo. Para lahat lalaki, no? Para lang dyan ba sa bag? Para yung petty cash voucher lahat. Correct. Tapos kailangan pipirma talaga. Ganyan. Kasi tapos pareho kayo. Pares kami, meron kaming duplicate. Correct. Pares kami may duplicate copy. Kung wala, picturean talaga ganyan. Kasi sa 147 nga, gaya na na-discuss mo, kahit yung industry lang, pwede. Kung yung contribution sa labor lang. Yun nga, house band, ba? Kami na attorney, house band siya, yun na ano niya. Sa 147 po, pwede yun. Pero 148, sa kanila doon, hindi pwede. Okay, ito. So, ako na magtatanong nito. How about utilities judge? Okay, yung bayad sa kuryente, tubig, at internet na doon sa property na yun na devoted doon sa property. Siyempre, hindi naman siguro matitirhan yan kung wala itong mga utilities na to. Counted ba yung judge as contribution? Ayun, dito din po tayo ulit sa konteksto ng 148. And in light po of the Supreme Court ruling dun sa case nga ng Joseph versus Ursula. So generally, itong pagbabayad sa utilities, hindi kasama yon. Kumbaga, hindi siya mako-consider na actual contribution. Kasi ito pong utilities, pagbabayad like internet, electricity, water, ganyan, considered po siya na expenses of use. Okay? Sa paggamit po, not ownership. Kaya hindi po pwedeng maging basis, generally, ng co-ownership doon sa property mismo. Pero may exception yan. Kung may kasunduan ng parties, at yun po dapat ito yung mahalaga rin, na in writing yan, na yung contribution, for example, nag-arrangement nyo halimbawa ni Don, bukod sa petty cash voucher, meron talaga kayo, halimbawa, si Donnie magano sa internet, kuryente, tapos yun na mako-consider na parte niya doon sa actual contribution doon sa property na yon, then ito, pwedeng magamit later on, halimbawa, ayoko na, pero nakonwol, maghiwalay kayo ng landas, maghabol si Donnie, at wag kayong maghihiwalay. Biglang may ganon. Yun, yun nga, na-proof niya ng contribution niya. Now, ako naman, third question, kung regalo ang binigay naman, halimbawa, nagbigay ng furniture appliances, pwede ba yan as proof of co-ownership? Yun nga, si Donnie na ulit yung example, binigyan ka ng mamahalin, di ba? Binigyan ka ng kotse ni Donnie. O pwede ba yan na maging ano? Pero hindi naman siguro kotse. Ibibigay. Kotse-kotsehan. Hindi. The point is, halimbawa, yung sa property, siguro yung kotse na yun as an independent standalone property. Okay. Pero kung halimbawa, pwede siguro pag mga ornamentals doon sa bahay. Sige, iba na lang. Kasi mahilig to bumili ng mga gamit sa bahay. Yun. Ano bang mga ano? Bumili siya last time ng mga sandok. Ayan. So, ref. Ref. Regalo sa'yo ng birthday mo, ref. Ref. Huwag naman sandok. Kung gusto niya ng ref, kapag dumada kami sa mga appliance store, sabi, kailan kita magkakaroon ng 2-door ref? Yun. Ganyan. Kasi single door kami. Sabi ko, 2-door ref. Yung pangalawa doon is yung pang-defrost. That's also a door. Correct. Okay. Anyway, ayun. So, furniture, sa bahay, ref, appliances, ganyan. Well, regalo is different. Kasi gifts are presumed to be donations, not ownership stakes. Ayan. So, kaya nga, ang ownership niyan goes to the donee. Diba? So, but then, unless documented as part of your agreement, na ganun din. Na part nga siya nung property, nung principal thing, kasi itong mga ito ay accessories naman, then, unless nga na may ganung agreement, katulad nung kanina dun sa utilities, ang general rule is hindi siya parte ng property. Tama. Ayun. Kaya,
love is trusting, but the law is documenting. Oo, Diba? lalo na nga po dito sa ating mga same-sex relationships and other relationships na nagfo-fall under Article 148 of the Correct, Family yes. Code pagdating sa property relations. Kaya pagka ganun po ang setup, same-sex couples, tapos yun na nga, yung mga pwede naman na, yun nga, boyfriend-girlfriend, pero merong legal impediment to marry each other. Basta Article 148. 448. Very important po ang documentation at Correct. resibo. Kaya mga kausapang L, protektahan ang puso, protektahan ang bulsa. Tama. Yan. Ako po muli si Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Salamat sa panonood at pakikinig sa Kausapang L. At At kita-kit sa susunod na episode ng Usapang L.